Hi guys! Ngayong araw nga pala ay samahan nyo kaming magpa-enroll at kumuha ng Voters ID sa Heroes Hall. Kasama ko nga pala yung dalawa kong kaklase. Pagkababa namin ng jeep ay hindi namin namalayan na mali pala ang aming binabaan. Ibinaba lang naman kami ng driver sa JBL na kung saan ito ay lumagpas. Kasalanan din naman namin kasi pareha-parehas kaming nagsiselfone. Then fast forward ay nakasakay na kami ng trike papuntang Heroes Hall. Doon kasi kami kukuha ng Voters ID at magpaparegister din ako. Sakto nga at nabutan kami ng traffic dito sa highway. Well, hindi naman maiiwasan yan kapag kami ay bumabiyahe. First time nga lang namin mag-commute kasama ang aking mga kaklase. Then, hindi rin nagtagal ang traffic kaya agad din kaming nakarating dito sa Heroes Hall. First time ko nga lang din pumunta dito at para kumuha ng Voters ID at samahan ng aking dalawang kaklase. Umalis ulit kami at daw sa likod daw kami dadaan para hindi daw kami mahirapan, sabi ng guard. Kita naman sa face ko na sobrang stress na at marami ng crackles. Then, ito na, nasa loob na kami. Sa likod nga pala kami dadaan kasi doon kami kukuha ng form para mag-fill up. Saktong 10 o'clock kami nakarating dito kaya sobrang init na. Sabi nga pala dyan ni Trixie yung kaklase ko, sa likod daw kami pupunta dahil doon kami kukuha ng Voters ID. Yung dalawang kaklase ko nga pala ay nakarehistro na at ako ay hindi pa, so magpaparehistro pa lang ako. Then mga ilang oras is nag-fill up na kami ng form para magpa-register. Ay ako lang pala, sila pala ay kukuha na. O syempre, hindi pwedeng mawala ako dyan, so magpi-fill up na din ako ng form for registration. Then biglang nagkamali si Trixie ng mga pinipil upan niya, ayan nagpakuha ulit siya. Syempre ako din nagkamali din ako, parehas kami nagkakamali. Walang perfect dito. Sa mga oras na yan, iniisip ko paano ilalagay ko sa baba, ay naalala ko pala yung birthday ko. Munti ko na makalimutan. Yun ang pansinin yung bura dahil inulit ko lang yan. After namin fill upan yung form is pinasa na namin, then kinuha na nila yung certificate of Voters ID nila. Then ako naman is magpapaprint ng ID back to back dahil nakalimutan ko yung ID ko. Oh my God, ang babae ito. Sa lahat ng pwedeng makalimutan yung ID ko pa talaga, o diba? Time check is 10:35. Naglalakad kami sa kalagitnaan ng initan. Magpapaprint kasi ako ng ID ko back to back, so malayo yung pinagpipritan namin, kaya maglalakad kami nito. Ayaw nila yun for the exercise. Sabi ko sa kanila, minsan lang naman namin to gawin sa isang taon. Bakit hindi pa namin gawin ngayon? After nga namin magpa-print, ay dumiretso na kami dito sa may likod para ibigay yung pinaprint kong ID na back to back at kunin ang form na binigay ni Kuya at fill upan ko lahat ng mga nakacheck. After kong magpa-register ay nagkayayaan kaming kumain. Kami ay magtutusok-tusok. Dito lamang yan malapit sa tapat ng Heroes Hall. Nangunguna na nga dyan si Tame kasi kanina pa siya nagugutom. So sabi ko sa kanila, kumuha na sila ng mga gusto nila at sila din naman ang magbabayad niyan. Habang namimili na sila ng kakainin nila, ako naman ay pumunta sa bilihan ng buko juice. Nag-request nga dyan si Trixie na bigduhan ko daw siya habang kumakain daw siya ng toge ni Babsi. At ito naman si Tame, nagbubusit na siya. Paano ba naman kasi hindi siya nag-almusal sa kanila? Dito nga pala kami sa tapat ng Heroes Hall kumain dahil may nagtitinda din naman ng tusok-tusok. Dito na din kasi kami naabutan ng aming gutom, so syempre hindi na namin mapipigilan ang aming mga sikmura. Flex lang daw ni Trixie yung kanyang toge. Ang binili ko naman ay buko juice kasi kanina pa ako uhaw na uhaw. Sa halip na uminom ako ng may mga kulay na juice, bakit hindi na lang ako uminom ng buko juice? Ang buko juice kasi ay maganda rin sa ating katawan. Ito ay naglilinis ng ating antioxidants. Naging doktor yarn. So sabi ko sa kanila, bumili na lang sila ng buko juice instead na uminom sila ng may mga kulay. Pinakinggan naman nila ako, bumili din sila ng buko juice nila. After ko nga palang uminom ng buko juice, bumili naman ako ng toge kasi mukha siyang masarap. So tinry ko. Nakatatlong balik nga dyan si Trixie kasi gusto niya din pala yung toge ni Babsi.
Habang kami ay kumakain, ay nag-uusap-usap na kami dyan. Sabi nung isa pa na daw kami uuwi. Saan daw kami sasakay? So, syempre, ako, hindi ko masyadong kabisado ang biyaheng malayuan. So, sabi ko sa kanila, pwede naman tayong magtanong-tanong. Habang nagbabayad sila, ay sabi ko ay magpahinga muna tayo ng ilang minuto dahil mainit. Baka tayo ma-stroke, my God. Hala, si OA, hindi ka magaganyan. Then, fast forward, ay naglakad-lakad kami. Nagtanong-tanong naman kami. Sabi ko saan sakayan ng papuntang San Fernando. Otmiras kami, King Capital. Nung mga time na yan, ay naghihintay pa rin kami na may dumaan na jeep. So, sabi ko sa kanila, hi muna sila sa vlog ko para maalis ang kanilang bad trip sa init. After 5 minutes, eto, nakasakay na kami ng jeep papuntang Baliti. Sa wakas, may dumaan din. May binaba din si Lord na jeep. Wala pang ilang minuto ay nakarating na din kami sa aming baryo. Nakarating kami dito is mga 12 o'clock na yata. Pasadong 12, parang ganon. Imagine, sobrang haba ng aming biniyahe pero worth it naman ang aming pinuntahan. Kasi nakapag-register kami at nakakuha din sila ng certificate ng voter's ID nila para sa college. Para bukas, hindi na namin lilingunin yun at dediretso na lang kami ng CCFS para mag-enroll. Sabi ko dyan, finally, nandito na rin tayo sa bahay nila Trixie. Dito na nga pala kami dumiretso sa bahay nila Trixie kasi dito na rin kami kakain. Nagluto nga lamang ako dyan ng itlog at in-scramble ko lamang ito para sa aming tatlo. Fast forward, naluto na yung itlog at ito kumain naman kami. Sabi ko dyan kay Trixie, kain na muna siya, wag na muna siya mag-cellphone. Kala ko ba gutom ka, girl? So hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyong panonood.